I move that we terminate the consideration of the budget of the office of the president. I second the motion. I second the motion. There is a Objection. motion and duly seconded. Objection. There's an objection. Mr. Chair, may I be allowed to explain my objection? Please proceed. Maraming salamat, Mr. Chair. Mr. Chair, now of all times is not the time for parliamentary courtesy, but for full transparency in the budget process, especially for the budget of the Office of the President. No? Sinimulan po ng Presidente sa kanyang SONA ang, sabi niya, paglaban sa corruption at pagreforma sa proseso ng pagbabudget. Nagbanta pa nga siya na handa daw siyang magkaroon ng reenacted budget, no, kung hindi babaguhin ang proseso ng pagbabudget. So bakit ngayon ay pinipigilan natin ang pagbulatlat sa buong budget ng Office of the President, no? Napakarami pong mga tanong na kailangang sagutin ng Office of the President mismo. Dapat ng Presidente mismo. Kaya lang, the closest we can get here is the Executive Secretary. Kaya hindi po, kahit sabihin po, sa plenaryo nyo na lang tanungin, dito lang po tayo magkakaroon ng pagkakataon at maririnig ng publiko ang direktang pagsagot ng Office of the President mismo through the Executive Secretary. No? At napakarami pong mga issue na dapat i-raise, na humihingi ng kasagutan. Unang-una na sa budget mismo ng Presidente, yung confidential and intelligence funds. 4.5 billion pesos po ang nasa budget ng confidential and intelligence funds ng Presidente. Binulatlat po, alam natin lahat, ang confidential funds ng Vice President at nakita natin doon, Mary Grace Piatos, no, mga peking resibo. No, kailangan pong makita rin at marinig ng taong bayan kung baka meron ding Mary Grace Piatos ang confidential and intelligence funds ng Office of the President. Kung wala, di dapat walang ikatakot sa pagtatanong.